Nakaramdam din po ng epekto ng Bagyong Tino ang Surigao City. Kaya kamustahin na po natin ang sitwasyon doon ngayon sa ulat on the spot ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James? Connie, bumubuti man ang lagay ng panahon dito ngayon sa Surigao City ay hindi pa rin na ibabalik ang kabuuang supply ng kuryente sa syudad ngayong mga panahong ito. Binayo ng malakas na hangin at ulan ang Surigao City. Kagabi, ilang oras bago maglandfall ang Bagyong Tino. Nagresulta ito sa pagkabuwal ng malalaking puno. Nasira naman ang dalawang sasakyan matapos madagana ng malaking puno sa Surigao del Norte Capitol Complex. Matapos maglandfall ang Bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte kaninang hating gabi, naging maaliwalas na ang panahon dito sa Surigao City. Unti-unti na rin bumabalik sa kanilang mga bahay ang mga residenteng pansamantalang lumikas sa mga evacuation centers. Binigyan muna sila ng family food packs ng DSWD upang may baon silang pagkain. Suspendido pa rin ang pasok sa lahat ng antas ng mga paaralan at suspendido rin ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno. Gayunpaman ay nanunumbalik na ang sigla ng komersyo sa lungsod. Ilang tindahan na ang nagbukas, kasama na riyan ang mga non-essential establishments. Dahan-dahan na ring naibalik ang supply ng kuryente sa syudad, bagamat hindi pa 100%. Connie, ayon sa Post-Disaster Needs Assessment ng Surigao LGU, ay walang naging matinding pinsala si Bagyong Tino dito sa Surigao City. At yan muna ang latest mula rito sa Surigao City. Balik sa iyo dyan, Connie. Maraming salamat, James Paulo Yap.